Purihin at dakilain ka, Ama. Salamat pong muli sa iyo, Panginoon. Ito pong kaganapan sa buhay ko na sa bawat araw ay niloloob mo po na maging bahagi ako ng pakikiisa sa gawaing ito na handog mo sa aming magkakapatid sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, sa pagtupad ng aming minamahal na Apo Kunching, ay inaangkin ko pong isang bunga. Amen? Isang bunga ng aking pagbabata na makilala ko ang Panginoon. Yun po bang kung ano yung meron akong nakakamtan ngayon, hindi man pang material na bagay, kung ano man po yung karampot na mga bagay na ibinibigay sa akin ng Panginoon, na nagdudulot sa akin ng sigla, lakas at pag-asa, yaon po ay nararamdaman kong mumunting bunga na po yun. Amen po ba? Na sa bawat araw ay hindi ako nag-aatubili na ibahagi sa karakarampot na pananalita at maging sa awitin po, sa mga nilalaman ng awitin, kung tuwiran pong nanamnamin natin ang bawat awit, marahil po ay mararamdaman natin na nakakapitas po tayo ng mumunting bunga. Ano po? Kagaya po, halimbawa sa pagkatao ko, kung ako po ay may lumbay, kung ako po ay nagkakasala, itataas po ba ako ng Panginoon? Hindi po, kasi ano po ang bungang mapupulot sa akin? Ano po ang maibabahagi kong bunga sa inyo? Kaya po sa tuwing na hinihiling ko sa Panginoon na ako po ay patuloy niyang pagharian. Wala po yung mentor ko kanina eh. Kaya po, itong awitin ito, gusto ko po itong awitin. Nararamdaman ko po sa aking pagbabahagi ng mumunting bungang nakamtan ko sa Panginoon sa iba't ibang kaparaanan ay hindi niya ako hintulutang malugmo, kundi patuloy niya po akong iniaangat sa kanyang kalwalhatian, sa kanyang paghahari ay patuloy niyang ipinararamdam sa akin. Kaya po ang awiting ito para po sa inyo lahat at sa iyo, dakilang Panginoon. When I am down and all my soul's so weary, when troubles come and my heart burden me, and I am still and wait here in the silence until you come and sit around with me. You raise me up so I can stand on a mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me
am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on a mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Maraming salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Paano nga po ba natin masasabi na may bunga na po tayo, kundi po sa pagbabata, sa pagsasabuhay, sa mga binibigay pong mensahe na mula sa Panginoon na sa pamamagitan po ng kinalugdan ng ating pong minamahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po para po higit po nating maunawaan kung ano na nga po ba yung bunga, kung ano na nga po ba yung bunga na sinasabi na hindi po basta bunga lang, basta po yung pong kalooban ng Diyos, bunga po ng kasakalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng taimtim na pananalig, pagtitiwala na matapat sa ating Panginoon. Tinatawagan ko po si Mami Betchico upang magbigay po sa atin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ang tema po niya ay bunga. Sa English ay fruit. Okay. Ang lahat po ng ginagawa natin sa ating buhay ay nakakaroon ng consequence o bunga. Amen. Ang hilingin po natin sa Panginoon, nawa, ano man ang ating ginagawa na nakaukol sa Kanya ay magkaroon ng magandang bunga upang pakinabangan din ng ating kapwa. Ang bunga po, ang puno pa lang ay dapat nang pinapangalagaan. Alam naman po natin kung paano mag-alaga ng halaman upang ito ay magbunga ng mabuti. Lalo na po sa panahon ngayon, nabanggit nga po sa mensahe isang araw na napakaraming mga kung ano-anong artificial na bagay na nilalagay sa isang halaman upang ito ay mamunga ng mabuti. Natatandaan ko po yung sinabi nga po, narinig ko sa homily last Sunday na ngayon daw po ang tao, sobra yung talino nila na parang hinihigitan pa ang Panginoon na pati yung kalikasan ng mga nilikha ng Panginoon ay kanilang pinapakialaman. Tulad lang daw po ng mangga. Ang mangga daw po, kung talagang hihintayin yung tinakdang pamumunga ng Panginoon at matikman natin yung magandang bunga, dapat daw po ay hindi inaapura. Hindi binobomba. Hindi nilalagyan ng kung ano-anong mga chemicals upang mapabilis ang pamumunga nito. Kung atin daw pong napapansin, yung mga mangga daw ngayon, hindi ko po alam. Hindi ko po kasi alam ang proseso ng pagmamangga. Siguro po yung iba sa inyo ay alam. Na kung ano-ano raw po yung ini-spray para daw po mamunga ito kahit wala pa sa takdang panahon. Totoo po ba yun? At pagkatapos daw po, yung bunga na to, pinapakain sa mga tao na nagiging detrimental sa kanilang kalusugan, nakakaepekto sa kanilang kalusugan. Sa kanila pong pag-aaral, maaaring ito nga po ay totoo.
Kasi po, ano po ang mangyayari sa katawan ng tao na ginawang napakaganda ng Panginoon kung ang papasok po dito ay mga pagkain na punong-puno ng chemicals? Hindi po ba kayo nagtataka kung bakit po sa panahon ngayon napakadaming may mga cancer? Iba-ibang uri ng cancer. Sa babae, meron sa matres, meron sa bas, meron sa mga reproductive organs, meron cancer sa dugo, merong cancer sa buto, at ayon po sa pag-aaral, isa po sa pinagmumula nito ay nagmumula sa ating mga kinakain. Sapagkat ang kinakain natin ay pagkaing pilit sa bunga. Sa mga gulay lang po, sabi nga po nila, may nagsabi po sa akin isang tendera sa palengke. Yun daw pong pechay, ewan ko lang po kung totoo ha, tumaas po ang kamay ninyo kung kontra kayo sa sasabihin ko sapagkat ito sinabi lang din sa akin. Ito daw pong petsa yung talagang sobra din sa chemicals. Kasi daw po, pag hindi ito binomba ng chemical, oras sa pitasin mo, makikita mo na agad ang pagkalanta at napakadali daw pong mabulok. Kaya ito daw po ay sagana din sa chemicals. Kaya hindi po maganda yung bunga ng ganon. Minsan po, yung po kasing kabiyak ng puso ko, noong year 2011, nagkaroon po ng prostate enlargement. Wala po ako doon sa Pilipinas, pero naidulog ko po sa mahal na Apo. Hinatulan po siya kung ano-ano yung dapat niyang inuming dahon-dahon. At purihin ng Panginoon, hindi naman po ako binigo. Sabi po ng mahal na Apo, 3 buwan ko daw pa inumin. At after a month daw po ay patingnan ko. At tingnan ko daw po kung ano ang magiging findings. After 1 month po, pinatingnan po niya. Hindi na po ako nakasama noon kasi nandito po ako. Pinaubaya ko na po sa Panginoon kung ano po ang magiging kahihinatna ng kanyang eksaminasyon. Hindi po siya sa baliwag nagpa-check up. Lumuwas po siya ng Manila. Sa St. Luke's na po para daw po sigurado. Alam niyo po, sa aking pananalig at pananampalataya, sa gamot na ibinigay ng banal na espiritu sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, nagkaroon po ng magandang bunga. Ano po ang bunga? Yung pong prostate size niya na 8.04, naging 4.02. Palakpakan po natin ang ating, hindi po 4.02, 2.02. Mga lalaki, ang normal size daw po ng prostate nyo ay 4. Kaya pag nag-exceed kayo ng 4, meron na pong sign na nagkakaroon kayo ng enlargement. At ang prostate daw po, kung paano daw po tumutubo ang puti ng buhok, ganun din daw po ang pag-enlarge ng prostate sa mga kalalakihan. Kaya po, konting pag-iingat sa awa ng Panginoon. At sabi ko sa mister ko, bakit nagkaganyan ka? Ano bang nangyari? Kasi iniwan mo ako. Alae ka nag-aasikaso ng pagkain ko. Siyempre, sa gabi, wala nang mag-aasikaso, mag-uutos ako sa palengke, bibili ng hotdog, bibili ng tosino, na puro chemicals. Yun po, yung pinag-iisipan namin na isa sa mga dahilan. Masyadong napurga yung katawan niya sa mga pagkaing may chemicals. Yung mga dilata na yan, marami pong chemicals yan Kaya kung avoid. Ganon din po yung hotdog. Nabasa ko po, ang mga bata daw po, parents, take note totoo po ito, nabasa ko po ito ang mga bata daw po, as much as possible, ilimit ang pagkapakain ng hotdog. Kasi daw po, 12 hotdogs a month will give an opportunity na ma-develop ang leukemia sa bata. Kaya po, i-regulate nyo po ang pagkain ng hotdog. Ang mga bata po ngayon, pag hindi mo binigyan ng hotdog, naghahanap. Kaya po yan, tandaan nyo po yan. Pwedeng kumain, kaya lang regulated. Balik na po ako sa pagkain may chemicals. So sabi po ng mahal na Apo, painimin ko daw po ng parang maintenance ng fruit juice. Hindi po blended juice hindi po blended fruits talagang juice, i-juice mo siya. Kaya bumili po kami ng juicer. Ang sabi po ng mahal na Apo, carrot kasi antioxidant, pampalabas ng mga chemical sa katawan, may kasamang pipino, may kasamang apple. Tanda ko po si Tita Dory, si Isidora, yung leukemia patient o victim na ang sabi niya lagi, an apple a day keeps cancer away. An apple a day keeps doctor away. Kaya yung po palang apple maganda rin po pala sa kalusugan yan. Ano po?
Yun po, ginawa ko po iyon. Mula po 2011 until now, pagkagising po ng kabiyak ng puso ko, wala munang kape. Wala munang kahit ano. Ang una po niyang tinutungga, yung fruit juice. Sabi ko, ganyan ang gawin mo para noon yung mga bakterya sa loob ng katawan mo, habang nakanganga sila at naghihintay ng nakakainin mo, ang agad nilang masasagupa yung fruit juice na sagana sa mga chemicals sa mga sangkap, hindi chemicals, sa mga sangkap na papatay sa kanila. Yung po. Hindi magalit. Suki, bakit ang tigas ng carrot? Sabi kong ganun sa kanya. Magkano ba bili mo? Sabi ko ganun. Kaya naman pala, ang barat-barat mo Kaya binigay ko sa inang mura dahil ganyan yan. Hindi ko naman kasi alam na yung carrot pala, iba-iba yung presyo. Pagka good, ganun yung presyo. Pag hindi, ganun rin yung presyo. Kaya pala mura, say for example, 90 yung good. Binigay sa akin ng 60, kaya pala yun, binabad nila sa, sa formalin, binabad. Sa aral ng Espiritu at hindi ako nagkabunga. Sabihin ba naman sa akin, kasi ang barat-barat mo bata yun ang pinili mo. Ang sakit, hindi po ba? Yun pa naman sabihin na lang ng maayos. Ano ba naman ang malay ko na yung carrot na yun 1 linggo nang nakababad sa formalin, kaya mukhang press pa. Yan po ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Nabibilis po ang buhay ng tao dahil dun sa mga bunga na kinakain natin na maraming chemicals. Dito po, mga kapatid, sa ating dambana, pinalulusog ng Panginoon ang ating pangangatawan. Amen? Nililigtas tayo sa mga karamdaman. Amen? Pinapakain tayo ng mga salita na walang kasamang chemical, walang kasamang formalin, purong salita na nanggagaling mula sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At yan pong mga salitang ipinapakain sa atin ng Panginoon ay nagkakaroon ng magandang bunga sa ating pagkatao. Sang-ayon po ba kayo doon? Unang-una, itinuturo yung mga ganitong bagay upang lumakas yung ating katawan.